Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Mangis ng Aswang labang kay Tatapong unang yugto. Kwento ng Lagim ni Kabanong. Ang nakaraan, papalapit na sila sa pampang. Bumibilis ang tibok ng puso ni Matt. Alam niyang may mangyayaring hindi maganda pagkalapag nila sa pampang. Papalapit na sila ng papalapit. At nang nasa tapat na sila ng pampang, inilabas na ni Matt ang baryang tanso at ang hiniwang kalamansi sa panyo. Na naamoy kaagad ng uragon ang maasim na amoy ng kalamansi at ang malansang amoy ng tanso. Inihagis kaagad ng aswang na si Rod, si Matt sa buhanginan. Akala mo hindi ko alam ang binabalak mong gawin sa amin, ha? Ang aswang ay mananatiling aswang. Malapit nang pumutok ang araw. Alam kong nangihina ka na at kailangan mo nang kumain ng lamang loob ng tao para lumakas ka. Pero hindi mo yan magagawa hanggat hawak ko ang baryang tanso na ito at ang hiniwang kalamansi. Kaya bitiwan mo na yung si Belen. Unti-unting lumapit si Matt sa aswang. Papalapit siya ng papalapit. Pahina ng pahina ang uragon. Nilulupad ay hindi na kayang gawin ito ng aswang. Napasigaw ng pagkalakas-lakas ang uragon. At saka inihagis ng aswang si Belen kay Matt. Bumagsak si Belen kay Matt na naging dahilan na mabitiwan at maihagis ni Matt ang bagyang tanso at hiniwang kalamansi sa malayo. Palayo sa aswang na uragon. At sapat na ito upang bumalik ang kanyang lakas. At ito lang ang sandaling pinakahihintay ng aswang na si Rod. Agad siyang lumipad at dinakma sa liig si Matt. Pasensya ka naman. Hadlang ka sa mga plano ko. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Belen. Pero ramdam ko rin na may pagnanasa ka sa kanya. Uunahan mo pa ako. At tama ka. Ang aswang ay mananatiling aswang. Kaya kailangan kitang patayin at kainin ang mga lamang loob mo para muli akong lumakas at mawala ka sa landas ko. Uunahin ko na ang iyong puso. Dinig na dinig ko ang kamot nito sa iyong dibdib. Tumigil ka! Tumago sa dibdib ng uragon. Mula sa likod ang sibat na kawayan na inihagis ni Lolo Impo. Lolo Impo! Mabuti at dumating kayo. Akala ko katapusan ko na. Mula nang makita ko sa mga mata ni Rod nang tiningnan niya ko at baliktad ang aking refleksyon sa kanyang mga mata. Nasiguro ko na nung araw na yon na isang aswang ang kaibigan mong si Rod. At doon na nagkamalay si Belen. Nasaan ako? Sino kayo? Ako si Matt at siya naman si Lolo Impo. Iniligtas niya tayo sa aswang na kaibigan kong si Rod. At makikitang nagbago na ng anyo si Rod. Mag-uumaga na nun. Ha? Aswang si Rod? Kaya pala mabigat ang loob ko sa kanya? At ikaw? Ano nga ulit ang pangalan mo? Ang sabi ko, ako si Matt. Isa ako sa nagligtas sa iyo sa kamay ng aswang na si Rod. Kaya mo na bang bumiyahe? Ibabalik na kita sa inyo. Ano, kaya mo na ba? Pipilitin ni Belen na tumayo ngunit babagsak siyang muli. Nahihilo pa ako at nanghihina. Parang di ko pa kakayaning bumiyahe. Sige Matt, dalhin mo muna siya sa bahay at paiinumin ko siya ng mga dahong makapagpapagaling sa kanyang sakit. At heto iha, napulot ko ang baryang tanso at hiniwang kalamansi. Hawakan mong mabuti yan. Dalhin mo na sa bahay si Belen at ihahagis ko na lang sa gitna ng karagatan nitong katawan ni Rod para kainin na lang siya ng mga isda sa dagat. At binuhat ni Matt si Belen pauwi ng bahay upang gamutin ni Lolo Impo sa kanyang karamdaman. Sa gitna ng karagatan, makikitang lumulubog na sa gitna ng dagat ang katawan ni Rod. Nang biglang, tumilat ang kanyang mga mata. Buhay pa ang uragon na aswang. Buhay pa si Rod.
Magandang gabi mga kasangga. Ngayon ay atin ang ipagpapatuloy ang kwento ni Matt, Belen at Rod, ang mangingisdang aswang na kung tawagin ay Uragon, laban kay Tata Porong na aswang buster ng Capiz. Ngunit bago natin ito ipagpatuloy, ipapaalala ko lang sa inyo na meron tayong shoutout mamaya para sa mga bagong subscribers at mga nag-join sa community ni Kabanong. Kaya kung gusto nyong maisama sa shoutout ko sa susunod na video, mag-subscribe at mag-join na kayo. Dahil pag ginawa nyo yan, kayo ay suswertihin ng 1 taon. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Sa bahay ni Lolo Impo, pinainom ng mga halamang gamot si Belen upang ito'y gumaling sa kanyang karamdaman. Nang mga panahong yun, sinalanta ng isang epidemya ang baryo ni Belen at isa siya sa dinapuan ng sakit na nagdulot sa kanya ng sobrang kahinaan. Ito, Iha. Inumin mo ang halamang gamot na ito na makatutulong sa iyong sakit na malaria. Meron itong quinine na mula sa halamang gamot na Cinchona succirubra. Sige na, inumin mo yan habang mainit pa. Maraming salamat po, Lolo. Si Lolo ang albularyo dito sa aming baryo, kaya sigurado ko na mapapagaling ka niya. Siya nga pala, Lolo, maraming salamat po sa pagligtas niyo sa amin kanina. Utang namin sa inyo ang buhay namin. Pero alam mo, Matt, nararamdaman ko na si Rod ay nananatili pa rin buhay. Hindi ba ang sabi ko sa iyo na tanging tanso at kalamansi lang ang pwedeng pumaslang sa aswang na Uragon? Napakalakas nito. Isa itong kakaibang uri ng aswang. Napakarami niyang kakayahan. Bukod sa ito'y nakakalipad, napakatalas rin ang kanyang pandinig at pangamoy. Maaaring di pa alam ni Rod gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kaya rin niyang bumuga ng apoy sa kanyang bibig. At dahil sibat na kawayan lang ang ginamit ko sa kanya, natitiyak kong pansamantala lang itong nawalan ng malay. Ho? Naku, kung ganun pala, Lolo Impo, maaari niya kaming balikan dito. Delikado ang buhay namin ni Belen. Paano po ang gagawin namin, Lolo? Hindi ko rin pwedeng ibalik si Belen sa kanila dahil alam ni Rod ang bahay nila. Pag maganda na ang pakiramdam ni Belen, maaari muna kayong pumunta sa kapatid ko sa Capiz. Kilala siya doon bilang si Tata Porong. Isa rin siyang albularyo at napakarami niyang orasyon. Sa kanya ipinamana ng aming namayapang ama ang libretang pula. Naroroon ang iba't ibang uri ng orasyon para panlaban ng mga kakaibang nilalang, maligno, multo, mga elemento, mga mangkukulam at mambabarang, pati na mga lamang lupa at mga aswang. Karamihan ng anting-anting ng aming ama ay sa kanya na ipamana. Kaya nasisiguro kong mapapangalagaan kayo ni Tata Porong. Kaya nung bumuti na ang kalagayan ni Belen, agad silang gumayak papunta sa Capiz. At habang nasa biyahe sila, sa loob ng bus, tila lahat ng mata ay nakatitig kina Belen at Matt. Kinakabahan si Matt dahil alam niya na ang lugar ng Capiz ay kilala rin sa mga balitang pinamumugaran nito ng mga mangkukulam, mga mambabarang at aswang. Isang matandang babae ang kumausap sa kanila. Iho, mukhang nanghihina pa ang kasama mo. Dayo lang ba kayo dito? Ngayon ko pa lang kasi nakita ang inyong pagmumuka. Ha? Opo. Ngayon pa lang kami pupunta sa Capiz. Ganun ba? Pwes, mag-iingat kayo. Mainit sa mga mata ang tulad ninyong dayuhan. Sino ba kasi ang pupuntahan ninyo doon? Kay Tata Porong po, kamag-anak po namin siya. Pagkasabi ni Matt sa pangalan ni Tata Porong, ay agad na umiwas ng tingin at lumayo ang matandang babae na parabang natakot sila sa pangalan pa lang ni Tata Porong. Si Tata Porong ay nakilala bilang aswang buster sa kanilang lugar dahil lahat halos ng aswang at kakaibang nilalang ay kanyang tinalo o pinaslang. Nagpatuloy ang paglalakbay ng bus
Halos liblib na ang lugar papunta kina Tata Porong. Halos mapuno na ang kalsadang binabaybay nila at wala ring ilaw sa kalsada. Bukod sa wala namang streetlights, halos wala rin silang bahay na dinaraanan. Maya-maya ay sumigaw na ang driver ng bus. Sinong bababa ng sapian dyan? Dito na kayo bumaba. Baka may natutulog dyan, pakigising na lang. Bumaba si Matt at Belen sa baryo kung saan nila matatagpuan si Tata Porong. Halos maggagabi na noon. Nahihilo na sila sa gutom. Iilan lang ang kabahayan doon sa malapit sa istasyon ng bus. At nung tiningnan nila ang paligid, halos lahat ay pinagtitinginan sila. Parang kakaiba ang mga itsura ng mga ito. Mga tao naman sila, ngunit may kakaiba sa kanilang mga mukha. Kung nagugutom na sila, Matt, parang mas gutom pa ang mga taong nakatingin sa kanila. Maaaring gutom sila sa laman ng isang dayuhan. Nag-aalangan na lumapit si Matt at nagtanong sa isang tindahan na may kumpol ng kalalakihan. Pwede ho bang magtanong, saan ho ba dito nakatira si Tata Porong? Kamag-anak po namin siya. Parang nagulat ang lalaking kanyang napagtanungan at biglang nag-alisan ang mga tambay sa tindahan. Sumagot ang tindera kay Matt. Si Tata Porong po ay kasalukuyang may ginagamot sa malaking bahay ni Nanay Gloria. Kung didiretsuhin mo yung kalsadang yan, makikita mo sa kanto. Maraming ngayong tao doon. Pinapanood nila yung panggagamot ni Tata Porong doon. At agad na binaybay ni Matt at Belen ang kalsadang itinuro ng tindera. Nakita nila sa tapat ng bahay ang nagkakagulong mga usyusero. Grabe talagang mga... Biglang maririnig ang malakas na tinig ni Tata Porong sa labas ng bahay. Kung sino ka man, umalis ka sa katawan ng kaawa-awang batang ito! Si Gloria ang sisihin niyo. Siya ang pinaghihigantihan ko. Mas masakit sa kanya kung itong anak niya ang papatayin ko. Imbis na siya ang saktan ko. Sabay labas ng napakaraming ipis sa bibig nito. Napaka-demonyo mo talaga. Idinamay mo pa ang walang muwang na batang ito! At inilabas ni Tata Porong ang kanyang mahiwagang itak na mula pa noon ay kinatatakutan na ng lahat ng masasamang elemento, mambabarang, mangkukulam at mga aswang. Itunutok ito ni Tata Porong sa pusot ng bata. Bumulong sa hangin si Tata Porong ng isang orasyon. Isang malakas na simoy ng hangin ang bumalot sa paligid. At biglang isang malakas na sigaw ang maririnig sa loob ng kubo ni Nanay Gloria. Biglang katahimikan. Maya-maya, Nay, nauuhaw ako. Anak ko! Anak! Salamat sa Diyos at lagtas ka na! Tata Porong, maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa anak ko. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Maraming salamat po. Hindi mo ko kailangang bayaran, Nanay Gloria. Ingatan mo na lang at talagaan mong mabuti ang iyong anak. At sana, dahil sa pangyayaring ito, ay maging aral na sa iyo ito. Huwag ka lang maging malupit sa kapwa mo. Maging mabuti ka na sa mga trabahador mo. Kung maaari, humingi ka ng tawad at pasensya sa mga taong pinagmalupitan mo. Gawin mo yun, Nanay Gloria. Kung ayaw mong maulit pa ang sinapit ng iyong nag-iisang anak. Mabuti at inabutan ko pa siya. Kung hindi, baka nagtagumpay na ang mangbabarang na mapatay ang anak mo. Opo, Tata Porong. Gagawin ko yan, asahan ninyo. Gagawin ko ang lahat para huwag lang nilang saktan ang aking anak. Di ko makakaya kung mawawala pa siya. Mabuti naman kung ganon. Paano, Nanay Gloria? Tutuloy na po ako. at nung palabas na si Tata Porong ng pinto, ay sinalubong sila ni Matt at Belen. Tata Porong!
Ako po si Matt. At ito naman po si Belen. Pinapunta kami ni Lolo Impo. Matt? Belen? Iha, napakaganda mong dilag. Asawa ka ba nitong si Matt? Po? Hindi pa po. Hindi po. Si Matt lang po ang nagligtas sa akin sa kamay ng isang aswang. Kaibigan ito ni Matt. Ang pangalan niya ay Rod. Ganun ba? Pero nararamdaman ko ang inyong mga damdamin. Nararamdaman ko na may pagtingin kayo sa isa't isa. Napangiti ang dalawa sa sinabi ni Tata Porong sa kanila. Tata Porong, Lolo, pinapunta po ako ni Lolo Impo sa inyo. Apo niya po ako, kaya lolo ko na rin po kayo. Matt, Apo, ikaw yung taga-Dueñas, tama ba? Bata ka pa nung huli kitang makita. Si Ruben ang ama mo, yung pinasdang ng isang uragon. Ikaw yon, tama ba? Opo, ako nga po yun. Pero ngayon ko lang po nalaman sa inyo na isa rin po palang uragon ang pumaslang sa aking ama. Sige, Apo. Ipaliliwanag ko sa iyo sa daan habang pauwi tayo kung ano ang nangyari sa iyong ama. Ikinuwento ni Tata Porong kay Matt na isang uragon na taga-Capiz ang dumarayo sa Dueñas upang mangbiktima ng mga tao roon. At nang makarating na sila sa bahay ni Tata Porong, itinuloy niya ang kwento kung papaano niya nakilala ang uragon. Nakalaban ko na ang uragon na yun, si Berto. Siya ang tiyuhin ng kaibigan mo na si Rod. Mula nang nagkaharap kami ni Berto, nangako siyang hindi na siya manggugulo sa baryong ito. Kaya naman, binuhay ko pa siya noon. At yun ang labis kong pinagsisisihan magpahanggang ngayon. Dahil sa pagbuhay ko sa kanya, ang pamangking ko na iyong ama, ang ginantihan niya at kanya itong pinatay. Kaya nung nalaman ko yun, agad kong hinarap si Berto. Tinalo ko siya sa labanang yon. At bago siya nalagutan ng hininga, nagawa pa niyang pumunta sa Dueñas upang ipasa ang bato ng uragon sa pamangkin niyang si Rod. Humberto! Ano nangyayari sa inyo? Hindi! Hindi! Isa pala kayong aswang! Nasa pamilya na natin ang batong ito ng matagal na panahon. Mula pa sa ating ninuno ang batong ito at nagpasalin-salin na ito sa maraming henerasyon. Kailangan itong mapasa sa isang kamag-anak lamang at hindi pwedeng sa ibang tao. Kung hindi ko ito may papasa, habang buhay ako magdurusa sa sumpang ito ng ating pamilya. Gusto ko na magpahinga. Pagod na ako. Parang awa mo na, Rod. Tanggapin mo na ang batong ito. Magbibigay ito sa iyo ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Makakaya mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Nakalaban po siya ni Lolo Impo, pero hindi po niya ito tuluyang napatay. Nag-aalala si Lolo Impo kaya dito na muna niya kami pinatuloy sa inyo dahil sa takot na muli kaming balikan ni Rod. Alam ni Lolo Impo na mas mapapangalagaan niyo kami dito. Nang gabing yaon, matapos kumain ni na Tata Porong, Matt at Belen ng hapunan, sinabihan silang dalawa ni Tata Porong na huwag basta-basta maglalabas ng bahay paggabi na. Lahat ng gagawin nila ay tapusin na nilang gawin bago mag-alas 6 ng gabi. Paliligo, pagbabanyo, basta pagsapit ng alas 6, dapat nasa loob na sila ng bahay. Dahil sa dami ng aswang, maligno, inkanto at masasamang elemento ang nakalaban ni Tata Porong, marami rin ang nais na magiganti sa kanya. Kaya sinabihan ni Tata Porong sina Matt at Belen na magsaboy ng asin sa pintuan at mga bintana at maglagay na rin ng mga bawang dito. Kung siya lang kasi, hindi na niya kailangang gawin yon dahil sa mahiwagang itak na hawak niya at taglay niyang anting-anting at mga orasyon na panlaban niya sa lahat ng mga aswang at masasamang nilalang at elemento. Bagamat siya ay nasa 75 na, malakas pa rin ang pangangatawan ni Tata Porong. Ngunit hindi sing lakas ng kanyang kabataan.
Nakadagdag rin sa kanyang lakas ang medalyon na hugis triangulo na nakasuot sa kanyang leeg. At hindi rin mawawaglit na isuot ni Tata Porong sa kanyang baywang ang isang bote ng mahiwagang langis. Kumukulo ito, hudyat na may paparating o malapit na aswang o masamang elemento sa kanyang paligid. Lahat yun ay pinapakain niya ng orasyon na nakasulat sa libretang pula. Dinadasalan niya ito tuwing alas 3 ng hapon pag-araw ng Biyernes. Ang lahat ng ito, ang mga ipinamana ng mga ninuno ni Tata Porong sa kanya. Pero ang pinakamalakas na panlaban ni Tata Porong ay ang kanyang itak. Ilan na ang tinalo at napatay ng mahiwagang itak na ito. Tata Porong, bakit ho ba sinasabing napakalakas ng inyong itak? Ano ho ba ang meron sa itak na yan? Alam mo, Mat, Apo, itong itak na ito ay mula pa sa kanununuan natin. Bago pa tayo sakupin ng mga Kastila, nagkaroon na ng mabubuting tribo ng mga babaylan at masasamang tribo ng mga aswang. Isa sa mga ninuno nating lalaking babaylan o kung tawagin ay asog ang nagpanday sa itak na ito. Kung mapapansin mo, mas mahaba ang itak na ito kumpara sa mga itak ngayon. Pinanday sa isang matibay na bakal na asero at ito ay may pinagsama-samang tanso, pilak. Nilagyan rin ito ng kamandag ng haring kobra, katas ng bawang, asin, katas ng buntot ng pagi at katas ng kalamansi. Ilan lang yon sa napakaraming inihalo sa itak na ito upang maging matinding panlaban sa lahat ng masasamang elemento at nilalang. At ito rin ay alaga sa dasal ng orasyon. Nagpasalin-salin na ito sa iba't ibang henerasyon. At ako na ngayon ang nangangalaga ng mahiwagang itak na ito. May papamana lang ito sa ating lahi at sa karapat-dapat na mangalaga ng itak. Kasama ang aking anting-anting na orasyon na nasa libretang pula. Maya-maya pa ay biglang may malakas na ingay na nanggagaling sa likod ng bahay ni Tata Porong, na parang nagmula ang ingay sa isang baboy. Napakalakas nito na parabang isang napakalaking baboy ang may gawa nito. Tiningnan ni Tata Porong ang botelya ng langis sa kanyang balakang. Kumukulo ito, hudyat na hindi lang simpleng baboy ang pinanggagalingan ng ingay sa labas, kundi sa isang aswang. Bat, Belen, magtago kayo sa ilalim ng lamesa. Huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Sabay labas ni Tata Porong sa likod bahay. Dagling tumalima sina Mat at Belen. Agad silang nagtago sa ilalim ng lamesa. Ngunit natatanaw nila ang lahat ng nangyayari mula roon sa bukas na pintuan sa likod ng bahay ni Tata Porong. Nakikita nila si Tata Porong na mahigpit na hawak-hawak ang kanyang bahiwagang itak. Lumabas ka dyan! Kung sino ka man! Harapin mo ako! Huwag kang magtago dyan sa likod ng punong yan! At unti-unting lumabas sa likod ng puno ang pagkalaki-laking halimaw na baboy ramo. Napalot na balot ng nangingitim na nakatindig na mga balahibo. Namumula ang mga mata nito na nanlilisik na nakatitig kay Tata Porong. Sumigaw ng napakalakas ang halimaw at sapat na ang liwanag ng buwan upang makita ang matatalas na pangil nito. Nakita rin ito ni Belen habang nakatago sila sa ilalim ng lamesa. Kitang-kita nila ang pangyayari sa nakabukas na pintuan mula roon. Sa sobrang takot ay di napigilang mapasigaw ni Belen. At dahil doon, nakita sila ng halimaw ng mapalingon nito sa pintuang nakabukas sa likod ng bahay ni Tata Porong. Nakita niya ang dalawang nakatago sa ilalim ng lamesa. Ang walang kalaban-laban na sila Mat at Belen. Mabilis na sinugod ng halimaw ang dalawa. Mapatay kaya ng halimaw sina Mat at Belen? Mailigtas kaya sila ni Tata Porong? Sundan ang susunod na video ng sequel ng Mangingisdang Aswang labang kay Tata Porong.
Huwag kalimutang mag-subscribe ngayon para ma-notify kagad kayo pag na-upload ko na ang susunod na bahagi ng video ito. At i-click nyo na rin ang join button para maging ganap na kasangga na kayo ni Ka Banong at magkaroon ng special membership perks para sa inyo. Bago tayo magtapos, shoutout muna sa bago nating mga subscribers at mga ganap na kasangga ni Ka Banong sa kanyang community. Shoutout kina Kwentong Takipsiling Tagalog Horror Stories, Ali Vincent, Mary Rose Arnedo, Pamela Camille, Ang Supremo Tagalog Horror Stories, Team TV Stories, Marites Borja Vlogs, Jordan Gabraso, Sid Vicious, Christopher Morales, Mystery Spooky, Teacher Francis. At binabati ko rin ang ganap na kasangga ni Ka Banong, ang ating mga community members na sina Monica Nuciel Urbano at Shasha Sudario. Salamat rin sa mga special guest artist natin, sina Bernie Malihana ng Ambunganga ng Lagim, ni Shyla Hart ng Ang Tingera Channel, Bong Caballero ng Kaba Horror Podcast, Imogen at ni Bobot Matsale. Maraming salamat sa inyong palaging pagsubaybay at sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muling pagsasalaysay, dito lang sa Aklat ng Lagim ni Ka Banong.